hindi naman daw pumasa sa kanyang hamon itong si Senator Marcoleta na lumagda doon sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee, kaya hindi na ipatatawag ni Lacson yung mga pinaiimbitahan ni Senator Marcoleta sa pagdinig. Muli ring iginiit ni Lacson yung mga hindi kapanipaniwalang pahayag ng 18 sundalo na may motibo raw ng destabilisasyon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman tayo, magkwentuhan, mag-usap patungkol sa mga kaganapang nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na sa mga maiinit na issue ngayon patungkol sa flood control issue na walang katapusan. Shout out po sa lahat ng aking taga-subaybay dyan, maging yung mga basher. Kumusta na po kayo lahat? Ito nga. Sabi ni Senador Dante Marcoleta, ayaw na niyang patulan yung mga sinasabi ni Lacson patungkol sa kanya na personal. Kasi nawawala na daw sa issue. Ang gusto ni Senador Dante Marcoleta ay matuntun kung sino talaga yung mastermind doon sa mga malalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam natin yun. May mga lumalabas na mga testigo, subalit ayaw niyang ipatawag. Ayaw pong ipatawag ni Lacson. Kaugnay po nito yung sinasabi ko yung 18 ex-marine na nagsalita na hinamon ni Senador Dante Marcoleta si Lacson na ipatawag para may investigahan. Subalit ayaw niya. Anong dahilan? Ito, panuorin po natin sa mapagkakatiwalaang news and information. Wala nang ibang social media wala nang ibang media network ngayon na mapagkakatiwalaan. Net25 lamang. Ito po. Sapagkat sinasabi ni Lacson na yung daw 18 ex-marine ay may planong destabilization. Totoo kaya yun? Bakit ayaw niyang ipatawag? Anong dahilan? Siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa mga tao. Totoo kaya na may destabilization? Panoorin po natin. Ayaw nang sagutin pa ni Senator Dante Marcoleta ang mga personal na banat sa kanya ni Senator Panfilo Ping Lacson upang hindi raw malihis sa isyu ng investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Matapos po yung mainit na debate nila kahapon, wala pa ring plano si Lacson ay patawag sa pagdinig ang 18 dating sundalo na nautusan ni Zaldico na mag-deliver ng mali-maletang pera. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, hindi naman daw pumasa sa kanyang hamon itong si Senator Marcoleta na lumagda doon sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee, kaya hindi na ipatatawag ni Lacson yung mga pinaiimbitahan ni Senator Marcoleta sa pagdinig. Muli ring iginiit ni Lacson yung mga hindi kapanipaniwalang pahayag ng 18 sundalo na may motibo raw ng destabilisasyon. Huwag nating ilihis yung ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabang bayan. Ayaw ng patula ni Senator Dante Marcoleta ang mga personal na banat sa kanya ni Senator Panfilo Lacson. Sa privilege speech ni Lacson kahapon, tinawag niya si Marcoleta na pabida, ipokrito, at obsessed sa issue ng West Philippine Sea, China, restitution at Blue Ribbon Committee. Inungkat niya rin ang trabaho ng asawa ni Marcoleta sa insurance company at ang issue kaugnay sa SOSI nito o Statement of Contributions and Expenditures. Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatablan yan .
Pero huwag natin kakalimutan ang taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Hindi niya sinagot. Sa interpelasyon kahapon ni Marcoleta, pumayag si Lacson na ipatawag ang mga individual na sinabi ni Marcoleta na dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Isa lang po, Siko, baka pwedeng firmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, that's a Partial, partial. and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, again? Partial report, Mr. President. Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung paig naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. Pero dahil hindi kumasa sa kanyang kondisyon si Marcoleta, hindi na raw ipatatawag ni Lacson sa pagdinig ang 18 sundalo na naging tauhan ni Zaldico at nauutosang mag-deliver ng mali-maletang pera. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan, to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious na yung huling statement yan, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa Ombudsman. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligon. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. Giit ni Lacson, hindi kapanipaniwala ang pahayag ng mga sundalo kaugnay sa delivery ng 805 billion pesos na cash at tila may plano rin daw ito ng destabilisasyon. Nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulong masa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin. Hindi yung destabilize, magulo, at maring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Nakahanda naman daw si Senator Lacson na muling bumuelta kay Senator Marcoleta kung babanatan siyang muli nito. Nagharap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-spice ko. Siguro mas pogi ako sa kanya. Thank you. Sir, no comment dun sa mas pogi daw siya. Nakikita mo naman, di ba, kung sino? Sa ngayon, wala pang schedule ang susunod na hearing ng BRC. Nais daw muna ni Lacson na ma-adapt sa plenaryo ang kanilang partial committee report na napirmahan na raw ng 3 senador. Ali, sa ngayon, tanging mga Senador Bab Aquino, Senador Risa Ontiveros at si Senador Kiko Pangilinan, maliban pa kay Senator Panfilo Lacson, yung nakalagda dyan sa committee report. Sabi ni Senator Lacson, kailangan niya ng 9 na pirma dyan sa partial committee report bago yan matalakay sa plenaryo. At pagkatapos niyan ay sa kanila pagpaplanuhan yung susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ali. Kung isasama siya, Mar, siya yung pang-apat, 4 out of 9, siya mang kinakailangan na pirma dito sa partial report na ito ng Blue Ribbon Committee. Ano ba ang dahilan ng pagkaantala ng pagpirma ng iba? Ano ba ang dahilan ng kanilang binibigay? Ang voluminous ba yung naturang partial report na yan na kailangan pag-aralan pa? Ano ba ang dahilan ng pagkaantala ng pagpirma ng ibang senador? Well, Ali, ang sinasabi ni Senator Raffy at Erwin Tulfo masyadong marami. No? Kung di ako nagkakamali, nasa 400 pages itong partial committee report ng BRC. At gusto raw nitong magkapatid na Tulfo na mabasa nila ng buo itong report bago sila lumagda. Pero kailangan daw ay makontento sila sa nilalaman nito dahil pagka may kulang, hindi raw sila lalagda sa report na yan. Ali. At naulinigan ko si Senator Ping Lacson na hindi naman siya nag-iisa. Hindi lamang siya katangi-tanging senador na tutol na ipatawag pa yung 18 ex-Marines na yon. Sino-sino pa ba yung iba at ano ang dahilan nila kung bakit ayaw ipatawag yung 18 sundalo?
Well, yun nga, no, kabilang na dyan, siyempre si Senator Vicente Soto III, yun nga, nag-aalinlangan sila doon sa credibility ng mga impormasyon na ibinabahagi daw nitong 18 sundalo. Actually, ang sinasabi ni Senator Lacson, kung nung una daw ay sinulatan siya ni Attorney Baligot patungkol sa pagtestigo nitong mga sundalo, ay posible raw na pinagbigyan niya noon. Pero nung marinig niya raw yung kwento tungkol doon sa delivery ng 805 billion pesos na cash, doon na nagduda itong si Senator Lacson. Ali. Parang mathematically improbable, no? Yung parang pag 1 plus 1 mo ay hindi posible yung 805 billion na binabanggit na laki na pera. Yun ba yun? Yun daw yan, Ali, at yun nga, Toneto Liliada kung susumahin yung timbang nitong 805 billion cash at dagdag pa dyan yung mga bigat ng mga maleta na pinagkargahan at sa pagsuma ni Senator Lacson ay aabutin ng hanggang 2028 kung sinimulan yan nung 2022 yung pagdi-deliver ng mga sinasabing cash na yan. Ang sinasabi niya, wag naman daw masyadong i-exaggerate itong kwento ng delivery ng mga pera. Pero aminado si Lacson na may nawala talaga na halaga sa kaban ng gobyerno. Ali. Alright. Maraming salamat. Mar Gabriel, nag-uulat